We must ensure that what happened to former President Duterte should never happen again to anyone. No Filipino, regardless of position, influence, or political affiliation, should ever feel that the legal processes meant to protect our people can be set aside or disregarded. Siguraduhin natin na hindi na maulit sa kahit sino man ang pagsasantabi ng mga legal na proseso. This issue is greater than any of us or any personality. What is at stake here is our sovereignty and judicial independence as a sovereign nation and the dignity of every Filipino. Kung ang isang dating pangulo ng ating bansa ay maaring tratuhin ng ganito, paano na lang po ang ordinaryong Pilipino? Nakakalungkot po, matanda na si Tatay Digong. In fact, yung picture na lumabas dyan na merong oxygen concentrator, totoo po yun. Panahon ng pandemya, bit-bit niya to parate kahit saan siya nag-travel. Alam naman natin na matapang siya at matatag siya, pero kitang-kita ko na rin ang kanyang iniinda. 71 years old na po siya ngayong March 28. At fragile na po siya. At maaaring 81 na po siya. 81 years old na po siya sa March 28. Kumbaga harmless at fragile na po si Tatay Digong. Hindi na siya dapat ipinilit ilayo sa bansa. Hirap na po siyang maglakad. Nakasungkod na nga po siya. Maski pagtali ng sariling sintas, hindi na niya maabot. Lahat naman tayo ay tumatanda. Lahat tayo ay may minamahal na lolo, lola at tatay at mga kaibigang may edad na. Dapat po ay alagaan na lang po sila rito. Ang sakit na makita na yung taong binigay ang lahat para sa atin, ngayon ay mag-isa sa isang kwarto sa banyagang bansa. Sana muling magkaisa ang mga Pilipino. Sana matuldukan na ang pagkawatak-watak nating mga Pilipino. Imbis na umunlad, bigla tayong umurong.